Minsan ako, tricycle driver, magugulat ako, may lalapit sa akin eh. May sit-sit sa akin eh. Kaya, pakalog naman ako yun. Kaya, baka gusto medyo magpa-happy konti ka na saglit. Kaya yun ang nangyayari sa Cavite, wala. Bago lumubog ang araw dito sa Cavite City, normal na eksena sa mga kabataan ang mga loob ng barya. Ngunit sa pagkagat ng dilim, ang salitang pakalog ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan. Mga ano lang ako, mga 8 years old, na kapag may kalaro akong lalaki. Tapos gusto akong anuhin, hindi ko pinakailaman. Kumbaga hinahawakan na ako. Tapos, abang naglalaro kami, sabi sa akin magubad daw ako, sabi ko, ayoko. Tapos tumatak sa isip ko yun. Mga first year pa lang ako, napunta na kami sa matatanda. Nangangalog kami, minsan nangingi kami pambaon. Ibibigay sa amin mga 50, o kaya 100. Pero hindi kami ginagalaw. Nangangalog lang kami, kumbaga ihipuan lang kami pero hindi kami gagalawin. Basta sa kalugan, walang hiya-hiya. Basta sa pera. Sa munting aplaya sa Cavite City, ang mga babaeng kabilang sa ganitong gawi ay mas kilala sa tawag na Pakalog Girls. Kapag narinig na nila ang palatak, dito na magsisimulang magkumpulan ng mga magtotropa upang tumambay. Kasabay ng masayang kwentuhan ay ang paghihintay sa mga customer na kalimitay mga matatandang lalaki na sa senyalis ng pagkalog ng kamay ay natatawag nila ang atensyon ng mga ito. Kadalasay sa mga madidilim na eskinita nagaganap ang ganitong transaksyon. Hihipuan sila sa masiselang bahagi ng kanilang katawan, kapalit ay maaaring nasa 50 hanggang 100 piso. Ang bawat pakalog girl ay nakakatatlo hanggang 5 lalaki sa bawat gabi. Mga kapitbahay lang nakakaano. Pero ang tatay ko alam, bakit ko raw pinahamak sila. Maraming sinisisi ako kung bakit. Kasi sabi ko sa kanila kung hindi ko gagawin yun, hindi pa rin tayo titigil. Hindi pa rin ako titigil sa ganyang bagay. Sabi sa akin, sana hindi mo na lang sinabi sa kanila na nagaganyan ka para hindi nakakahiya. Sabi sa akin. Si Irish, hindi niya tunay na pangalan, ay 18 taong gulang na isa sa mga kababaihang kumakapit sa pangangalog. Sa murang edad niya na 14, ay nagkaroon na siya ng kanyang unang anak. Magmula nang pumanaw ang kanyang ina, ay napasok niya ang mundo ng pakalog sa edad na 12 taong gulang. Dito na nagsimula ang halos gabi-gabi niyang pagkapit sa patalim. Nagsisiga kasi ako minsan Yung nabuntis nga ako Iniwan ako ng mga naging asawa ko kasi nga hindi nila pinanagutan. Sabi nila baka hindi daw sa kanila kaya iniwan nila ako. Tapos yung nangangalog ako para sa mga ko kasi parang alam ko yun na lang ang maitutulong ko sa kanila. Kaya ako nagiging ganito. Mga ilang beses ako nangangalog sa isang gabi para maibigay ko sa anak ko yung panggatas, yung mga kailangan. Hindi na ako nagsakit, pero gumaling din ako. Pinaoperahan ako.
Pero hindi pa rin ako tumitigil. Kasi nga, walang bubuhay sa mga anak ko kung hindi ako lang eh. Ginagawa ko, nagiinom ako mag-isa tapos pumupunta ako sa dagat mag-isa. Nalalabas ko yung sama ng loob ko kahit ako lang mag-isa, naiyak ako. Doon ko binubuhos yung sama ng loob ko. Kasi wala, malawak lang kasi. Maganda. Nakakaramdam ako ng kung bakit pa ako nabubuhay sa mundo. Pangarap ko kasi mabuo yung pamilya namin. Tapos, kung makapagtapos man ako sa pag-aaral ko, magtatrabaho ako sa McDo para makatulong naman sa kanila. Pero yung naghiwalay yung mama at papa ko, tapos nakita ko maganda na yung buhay nila, tinamad na ako mag-aral. Kaya ngayon, hindi pa rin ako tumitigil sa ganito. Pangarap ko na lang sa mga anak ko makapagtapos sila na hindi sila tutulad sa akin. Tapos, Kadena, anong problema? Bakit di ka makawala sa kadena? At sa gabi-gabi kay nasa seda na nabuhay mo ngayon. Magdalena, anong problema? Alam naman natin na dati kang nena. Sa iyong ama, ikaw ay prinsesa. Anong nangyari sa'yo ko? Ito'y kwento ng isang babae